Ilang beses nang nagkaroon ng malalaking protesta sa Pilipinas na nagpakita ng pagkakaisa ng mga Pinoy, gaya na lang ng EDSA Revolution at ng Million People March kahapon. Pero ayon sa isang eksperto, ang tila pa ulit-ulit na malawakang protesta sa bansa, patunay na hindi pa natin tuluyang nakakamit ang pagbabago. Balitang hatid ni Bam Alegre. Tuwing may mapayapang pagtitipon ng mga Pilipino, laging bumabalik sa alaala ng marami ang 1986 EDSA Revolution. Sa loob ng 3 araw, umalingaw-ngaw ang mga sigaw at awit ng pagbabago. Pero walang dumanak na dugo. Tama na, sobra na, palitan na. Mga matagumpay na panawagan na nagpatalsik sa isang diktador. Matapos ang halimbawa ng unang people power, ginaya na ito sa ibang bansa tulad ng Egypt. Pero tanging sa mga kilos protesta lang ba sa lansangan makakapagsimula ng pagbabago? Ayon sa isang historian, ang EDSA 1, 1898 Philippine Revolution at World War II ang 3 pagkakataon na nagtagumpay ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Maraming nakamit ang mga mamamayan noong mga panahong iyon, pero nagkalimutan din daw pagkatapos. Bagamat meron din nabibigay siguro na partial na pagbabago, pero yung hinahanap talaga na bottom line or yung long-term goal na systemic change, wala pong nangyayari. Ito marahil ang dahilan kaya ang EDSA 1 nasundan pa noong 2001 ng EDSA 2. Ang naging mitya para bumaba ang isa pang pangulo sa pwesto. Makalipas ang 4 na buwan, ang mas magulong EDSA 3 naman. Pero pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon kung dapat ba itong kilalanin. At sa bawat taon, hindi nawawala ang pagwagayway ng mga militante ng kanilang mga bandila, kaliwat ka ng kilos protesta sa mga problema ng bayan. At noong mga nakaraang taon, isang uri ng pagkilos ang umusbong, ang Occupy movement mula sa ibang mga bansa. Isang uri ng protesta kontra social and economic inequality nang isinagawa noon ng Occupy Manila, kabilang ang profesor na si Michael Andrada sa mga nakaisa rito. Hindi ng mga spontaneous na pagkilos. No? Yung Occupy movement, binubuo yan ng sunod-sunod na effort, concerted effort ng iba't ibang mga social movements dito sa Philippines, katulad ng mga magsaka, manggagawa, kabataan. Ngayon, nahuhulman na rin daw ng teknolohiya ang mga kilos protesta sa lansangan. Sa tulong ng mga social networking sites katulad ng Facebook, Twitter at maging Instagram, mas madali nang iparating ang mga isyong napapanahon. At mas madali nang manawagan at mangimbita ng mga mamamayan sa mga pagtitipon. Kaya sila nandito dahil sila ay hinikayat, tinawag, sinabihan ng kanilang mga kaibigan. These are people within their group of friends, circle of friends. At hindi ito galing lang sa isang tao. Bam Alegre, GMA News.